yung mukha na pinapakita niya kay Lenny ngayon, budol na budol talaga. Tapos yung mga moves niya, 'di ba? Yung parang magkaibigan sila. Ganun niya niloko si Inday. Dahil ginagamit niya ang kanyang poder hindi para sa bansa, kundi para sa kabulastugan at katarantaduhan. And yet, chami-chami pa sa Leni Robredo. Ito yung mga politikong walang prinsipyo. Dinalhan ka lang ng 500 million galing sa kaban ng bayan, nagsuot lang ng pink na medyas na alam mo hindi naman yun ang paborito niyang kulay, kundi ang white color dahil white powdery substance ang paborito niya everyday. And yet, yakap-yakap na bigla ni Leni Robredo ang tinatawag niyang magnanakaw, ang tinatawag niyang anak ng diktador, sinungaling at tamad at batuga na walang pakinabang ang bayan na hindi dapat maging pangulo. O ano ito? Ibig sabihin po mga kababayan, ganyan ang pagkakaiba ng isang Sara Duterte. Hindi gimmick, hindi diskarte, hindi pangbubudol, kaya niyayakap ng taong bayan ang isang Sara Duterte, ang isang brand ng Dutertismo na tapang at malasakit, hindi pangbubudol, hindi gimmick, pati sa medyas, utuin mo pa ang taong bayan. Akala ni Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino ay mga tanga at bobo na kaya niyang bula-bulahin. Ang pagbabait-baitan ni Marcos ay hindi mabait, salbahi po yan. Yeah. Ang salbahi ay nagbabait-baitan pero hindi mabait. Si Marcos ay hindi mabait, nagbabait-baitan. That is the correct description dahil may interest, may ulterior motive siya kay Leni Robredo. Makikita yung pagka-pathological liar, budol, pagkabudol ni Bongbong Marcos. Makikita mo yung kung ano yung ginawa niya noon sa atin, yung mukha na pinapakita niya kay Lenny ngayon, budol na budol talaga. Tapos yung mga moves niya, 'di ba? Yung parang magkaibigan sila. Ganun niya niloko si Inday. Ganun niya niloko ang isang buong bansa kasi nga drug addict siya. Tsaka pathological liar. Kasi mga drug addicts ganyan no. He really totally perfectly fits the profile of a drug addict, no. Talagang sinungaling, manloloko. And walang alinlangan, makikita mo, no? Makikita mo, parang kung hindi mo siya kilala, kala mo totoo, no? Kala mo totoo yung ginagawa niya, talaga magkaibigan sila. At saka yung, one more thing that it tells me, no? What it tells me about this, this president, no? About this, he's not my president, about this person, no? Is that, yun lang ang alam niya, yung paraan, yun lang manuhol. Manuhol lang talaga. Biro mo 500 million for the Jesse Robredo gym. You know, nakakahiya talaga ang karakter ng taong ito. Nakaririmarim, nakakadiri, no, na yung moves niya nakakadiri talaga, nanunuhol, sumisip-sip, nagbubudol-budol, everything he's been doing, no, for the past, pag may kailangan siya sa inyo. 'Di ba, pag kailangan niya yung boto or whatever, may kailangan siya, user 'yan no. So, 'di ba silang dalawa na mag-asawa nila, user talaga, no. So, yung very telling na story, yung meron silang group chat with ordinary citizens na during the campaign, they had access to them and they were chummy-chummy, and the day that he won, tinanggal yung group chat na yon ni Lisa Marcos, na walang maraming salamat sa inyo, bigla na lang wala nang access. So what we're seeing right now is that exactly what we're seeing right now. And I hope Leni Robredo was just acting when she was acting kilig, no. Sana hindi siya naniniwala, sana hindi siya for her sake, no, for her sake and for the country's sake, I guess, no, wag siya maniwala kasi sinungaling. And then the cheap gimmickry of the pink socks, no, parang nakakadiri. Talagang ang babaw, napakababaw talaga ng taong ito, no. And to actually say na hindi naman ayaw namin ng politika ngayon, public service muna, when everybody already knows, no, bagsak na bagsak ang trust rating mo kasi nga wala na, umupo ka diyan, hayop ka, wala kang ginawa kundi pamumulitika, wala kang alam tungkol sa public service. You are the exact opposite of what a public servant is. And he had a bloody gall to talk about, that's nauseous. It was just really nauseous, nakakasuka. No, so actually, ma'am, pinagtatawanan nga siya Yeah. Sapagkat hindi naman totoo na pink ang kanyang paborito na kulay.
Ang paborito niyang kulay ay puti. Kasi yun ang kulay ng pulburon. Puti. Powdery, white powdery substance. So, sa sobra niyang gimmick, ay pinatulan niya pati ang pagsuot ng medyas na pink, no? Ang unang namin nakikita dyan, mga kababayan, desperado po si Bongbong Marcos Jr. at nagpapanik. Desperado dahil alam niya na hindi niya mapipigilan pa ang pag-angat at patungo sa pagiging pangulo ng isang Sara Duterte na may kalalagyan sila. Sisingilin sila, i-prosecute sila, at sila ay mapaparusahan at mananagot at babawian sila ng dinambong at dinurubo na kayamanan. That prospect na mananagot sila, makukulong at mapaparusahan sila, which mamaya sa isang video clip shot ni Vice President Sara Duterte, sinabi talaga niya na hindi pwedeng walang managot at hindi pwedeng hindi tayo maniningil ng mga pananagutan sa mga naglapastangan at umabuso sa ating bayan, sa ating mamamayan. So itong pink medyas ni Bongbong Marcos Jr. na gimmick at ang kanyang pagwawaldas ng 500 million pesos para sa sports gymnasium, equivalent po yan sa 30 na mga barangay na mga pobre na pwedeng malagyan ng mga kalsada, patubig, electrification, health center, at ng pati na ng bisang kahit basic na school facility. Na tinanggal niya. Pagkaupo po niya, ang Barangay Development Program na ultimo 10 million pesos lang ay tinanggal na niya. Ngayon po para sa gymnasium, para lang kunwari na ino-honor niya si Jessie Robredo na asawa ni Leni Robredo, which is actually panunuhol at pangguguyo, ay gagastusan niya ng 500 million sa pondo ng mamamayan at gigimikan niya para lamang nakikita nila ang purpose niyan, si Leni Robredo ay bilhin nila, kumbinsihin, utuin at budulin upang tumakbo bilang presidente muli dahil alam nila na kung si Hontiveros lang, si John B. Crimolia lang, o sino pa man talagang kakain ng tuniladang alikabok kay Sara Duterte in a fair and honest, objective elections. Pero dahil kailangan ni Marcos ng assurance na hindi siya mababalikan at hindi siya mapuputulan ng kanyang koneksyon sa kapangyarihan ng bagong Pangulo at siya ay hindi hahabulin at lilitisin, kailangan niyang budulin at utuin si Leni Robredo. Napakatanga naman at napakabobo ni Leni Robredo kung hindi pa niya nakikita ang karakter ni Marcos Jr. Sariling kapatid, sinusuka siya . If Amy Marcos is still naniniwala pa kay Marcos Jr., hindi niya ibubunyag sa buong mundo with millions of audience na nakakarinig na durugistang kapatid niya. How can Leni Robredo afford to give an inch of trust sa pagtitiwala kay Bongbong Marcos Jr.? Sariling kapatid nito mismo, sinusuka siya dahil ginagamit niya ang kanyang poder hindi para sa bansa, kundi para sa kabulastugan at katarantaduhan. And yet, chami-chami pa sa Leni Robredo. Ito yung mga politikong walang prinsipyo. Dinalhan ka lang ng 500 million galing sa kaban ng bayan, nagsuot lang ng pink na medyas na alam mo hindi naman yun ang paborito niyang kulay, kundi ang white color dahil white powdery substance ang paborito niya everyday. And yet, yakap-yakap na bigla ni Leni Robredo ang tinatawag niyang magnanakaw, ang tinatawag niyang anak ng diktador, sinungaling at tamad at batugan na walang pakinabang ang bayan na hindi dapat maging pangulo. O ano ito? Ibig sabihin po mga kababayan, ganyan ang pagkakaiba ng isang Sara Duterte. Hindi gimmick, hindi diskarte, hindi pangbubudol, kaya niyayakap ng taong bayan ang isang Sara Duterte, ang isang brand ng Dutertismo na tapang at manasakit, hindi pangbubudol, hindi gimmick, pati sa medyas, utuin mo pa ang taong bayan. Akala ni Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino ay mga tanga at bobo na kaya niyang bula-bulahin. Ang pagbabait-baitan ni Marcos ay hindi mabait, salbahi po yan. Yeah. Ang salbahi ay nagbabait-baitan pero hindi mabait. Si Marcos ay hindi mabait, nagbabait-baitan. That is the correct description dahil may interest, may ulterior motive siya kay Leni Robredo. And what is that? Para hatakin niya si Leni Robredo at ang buong makinarya ng mga loyalista sa yellow and pink para magkaroon siya ng panibagong alliance. Dahil wala na siya kay Martin Romualdez, malabo yon, durog na si Tambaloslos. At ito mga Rimulya brothers,
Hindi po sila katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino. Kaya kailangan ni Marcos mag-double time na budul-budulin si Leni Robredo, ang yellow at pink na grupo na dati niyang kinasusuklaman, Ma'am Noreen. At saka yung no, a lot of things. One of those other thing, no, sa paggawa niya na yan, juxtaposed doon sa interview ni Vice President, may kita mo, na nakita ko din kay PRRD, yung iba yung pagpapahalaga nila sa pera ng taong bayan. Talagang masinop yung, I mean like literally, si PRRD, yung pagkain namin ng, wala kang hindi ka pwedeng umulit kung ano yung simpleng pagkain. Kasi nga, inuulit niya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. So, according to SAS, in 2025, Bongbong Marcos ordered over 200 million in aid following a 6.9 earthquake magnitude in Cebu, September 30, 2025, focusing on the rebuilding of homes and infrastructure. And now, what he gave Leni was 500 million to renovate the Jesse Robredo Coliseum. In other words, sukol talaga. No, so imagine he's very cavalier with people's money, treating it as if it were his own. Walang wisdom, walang hiya. Walang hiya kung magwaldas ng pera pag ganyan. 500 million for the renovations of a gym. Obviously, yeah. Ma'am, habang walang gamot ang Philippine General Hospital, kulang ng gamot. Yes. Ang mga Yes. cancer patients, alam mo yan, Ma'am Maureen. Mga kaibigan mong doktor nagre-report sa iyo. Yeah. Mga hospital natin nabubulok. And to have the bloody gall to say, hindi kami nandito para sa politiko. No, nandito kami para sa politika, no. Nandito kami para magserbisyo sa bayan. Tarantado ka talaga. Ayun na nga yun eh. Yun na mismo yung ginagawa mo. Namomoliti ka, kahayop ka. Ganyan ka-powerful yung speech ni Inday, yung decision niya. Kasi di ba there you can hear the other side, no? Sila, I don't know who, sila, Shelo Magno daw, kasi I just saw in my comments, I didn't see that. They were criticizing the speech of the Vice President, that it was like a grade school speech daw, di ba? Mm-hmm. Pero that grade school speech, nagkandaripas yung drug addict at biglang nagpuntang Cebu. Nagpuntang Bicol, diba? And not only that, no? The stock exchange experienced a resurgence, no? Yes. 7-month high na nasa ICU na nabuhay. Ganun ka-powerful si Inday. Na ganyan ka, in a very beautiful way, na talagang trusted siya ng taong bayan, ng business sector, nagkaroon ng confidence. So anyway, that really eats on me kasi yung sa barangay development program, 'di ba? Kakonti-konti lang, di mo pa binigay, 'di ba? Kung i-convert mo yung 500 million, ma'am, kinukonvert ko ngayon. It can already fund 30 depressed, isolated, disadvantaged na mga barangay na napag-iwanan kalahating siglo, walang kalsada, walang electrification, walang tulay, walang mga health center. That can already fund 30 barangays, Ma'am Noreen. Imagine, ano? Pero because nga hayok sa kapangyarihan ito. Kasi we have to accept, first of all, number one, no? Hindi yan bababa sa 2028. Obvious. No, takot siya. Diyos ko naman, I mean, at this point, mula nung umupo yan, mula nung nanalo yan talaga ang plano. Hindi siya bababa. Katulad ng tatay niya, patagal sila dyan. Yan ang plano niya, no? So, he's doing everything right now. Kaya ang ganda nung sinabi ni Inday, no, na she's not a vengeful person. Hindi siya vindictive. Pero, may mananagot. Tama yun. Tama yun kasi yan ang tama. Just do the right thing. No? Kung what is just, what is fair, do the right thing. And yan ang sinisigaw ng taong bayan. Ibawi mo kami. Di ba? Ma'am, mayroon yata tayong available na support video clip para makapagbigay tayo ng paliwanag. Okay. At maidugtong natin dito sa pangbubudol scheme, panggugoyo at panloloko ni Marcos sa taong bayan at pagwawalda sa pondo ng mamamayan. Pakinggan po natin ang follow-up na mga pahayag ni Vice President Sara Duterte at bibigyan namin ni Ma'am Noreen ng karagdagang mga pagpapaliwanag at pananaw. Nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po?
Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito ay personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Ano po masasabi? Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala. Pero para sa akin, yung gender, wala yan. Nasa ano yan? Yung kalooban ng tao at kakayahan ng tao. Ako naniniwala din doon kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nilalang eh. Kanina yung sagot niya ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, naging personal yung desisyon nito, bagamat walang prior consultation ang kanyang pagpapahayag. Bilang ama, nagbigay din ng advice ang kanyang tatay pero hindi pa niya na-reveal kung ano ang naging reaksyon ni Pangulong Duterte. And then, yung tanong kanina sa kanya ay hindi naman nakabatay sa gender, no? Mas naririnig ko nga yung kay Pangulong Duterte, Ma'am Noreen, not about gender eh. Yung kanyang sinasabi na hindi para sa mga mahina ang loob ang pagiging presidente sapagkat pagdadaanan mo ang pinakamalulupit na mga pagsubok at mga pagwasak sa iyong pagkatao, lalo na doon sa mga kritiko at mga makakalaban mo sa politika. I was not of any memory or recollection na mayroong binabanggit si Pangulong Duterte na minamaliit niya mga kababayan. Magre-react na naman dyan ng mga Gabriela, no? Misogynist, no? Parang lalaki lang macho. So, misogynist, pero tahimik sila sa rape ng mga NPA sa mga mga anak natin. Misogynist. CPP. I think mas ang concern ni Pangulong Duterte kay Inday Sara ay ang susuong ka sa politika ng pagiging Pangulo, napakadumi ng politika sa Pilipinas. So, kailangan malakas ang loob mo at tingin ko handa na si Vice President Sara Duterte that even a non-traditional ally in the persona of Miss Corina Sanchez sa kanilang segment sa television, ni Pinky Wave, sinabi niya si Ma'am Noreen, doktor to eh, sa ating katawan napakahalaga po ang puso na matibay sapagkat it carries the body, it carries our own existence aside from the brain. At kasunod sa ating puso ay kailangang matatag din ang ating legs para makatayo ka palagi. At kagaya ni Inday Sara, ni Inday Sara Duterte, kahit anong ibato mo sa kanya, tayo pa rin siya nang nakatayo at may deklarasyon pa na tatakbo ako bilang presidente. Hindi sila nang uuyam, hindi sila nang iinsulto, they are appreciative of the strength shown by the character and persona of Vice President Sara Duterte, Ma'am Noreen. Yeah, and why not? No?
truly admirable, no? Billions, trillions have been spent to, and an entire government machinery has been used, no, to destroy her. And yet she's standing. No, totoo yung sinabi niya, no? You may, what did she say? You may something me alive, something, but you will find me unbowed. Something like that, no? So, You can parang, drag me to hell. you can drag me to hell, but you will find me unbowed. So, Yes. so parang what we saw is a very presidential person. No, that her courage, her strength, no, she's made of steel, just like her father. Truly admirable. Kaya nga, in a very real way, we need to thank Bongbong Marcos for his rottenness, because he has really given Inday that platform to really showcase, no, to the Filipino people her strength of character that is highly needed as a president. No, tsaka alam mo that a lot of people might not believe that, oh, hindi alam ni PRRD, hindi ninyo plinano yan. You know, that the relationship is so, it's so different, no? Kasi with me with most, no, me with my father, father's daughters, we're very different, di ba? Malambing ka, and etc. Very unconventional yung relationship nila, in that Inday is really her own person. Nobody can decide for herself. Obvious ba? Look at what she did. No? Her father told her run for president. She said no. It was a sure win, di ba? So parang for her, it's very important that she make up her own mind on her own. Di ba? So you can really see that she's really her own person. No? Agree. Quite the opposite of this one here, no? This drug addict. Very weak. Mahalaga yung character, ma'am. Sabi mo nga, character is destiny. Yeah. And leadership is built on character. Yeah. Kung wala kang matino na pag-uugali, maayos na attitude at maayos na pagdadala ng sarili mo, hindi ka pwede maging leader. Kasi mag-aabuso ka ng kapangyarihan. Yeah. Leadership comes with the responsibility. Leadership goes with authority. Yeah. Kung abusado ang iyong karakter, magnanakaw ang iyong hilig, at ikaw ay bisyo at hindi ang tao ang mahalaga, walang saysay ang pagiging lalaki mo o yung pagiging sikat mo o pagiging mayaman mo sa politika dahil hindi ka maglilingkod sa kabutihan ng mamamayan. Exactly. Ang wala kay Bongbong Marcos Jr., maliban po sa wala talaga itong alam sa pamumuno dahil hindi naman talaga siya dapat namumuno, bastante ito sa happy-go-lucky life, laki sa layaw, Jeprox, party here, party there. Hindi po paglilingkod ang gusto nito eh. Nagkataon lang na pangalan niya ang Ferdinand Marcos na pangalan, kaya siya pinilit ng pamilya na siyang palusutin. Pero ang karakter niya hindi po built for leadership. Kaya magkaiba sa Sara Duterte. At, Built for what? Go ahead, ma'am. Eric, built for what? Si Bongbong. Yeah. Built to abuse and built to Snort. proliferate vices. Yeah. Issue at kabalbalan, hindi kabutihan ng kanyang bit-bit para sa bayan natin. You know what, Eric, no? I thought it was a joke, but now I'm thinking about it. What was he built for? He was built to destroy. Yeah. Really, destroy lives, destroy... You know, a drug addict, that's exactly what they do. They destroy everything and everyone around them. That's why it is so dangerous for us to have placed him in that position of power. Power without that responsibility, without anything, talaga an empty vessel, abusive, a drug addict. That's why he used it to destroy our country. No, Correct. talagang in the BSP now, 'di ba, yung sinabi na ng BSP, grabe, no, yung bangko. Surrender naman, no? Yeah. This is the first time na narinig ko ang Ever. Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi niya Tiklop ilang no? beses, Give up, surrender no? surrender, ilang beses na naming ibinaba at kinontrol ang interest rate para lamang ang mamumuhunan ay lumago, magpumasok ang negosyo, and yet wala pa rin. Yeah. I think it's no longer about monetary regulation or market regulation. No more. It's Yeah. now all about governance. Gobyerno na ang problema eh. So, malamang ipapatawag na naman ito ni Lisa at ni Marcos. Ni Lisa lalo na, itong statement ng governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi kahit ano ang hilot mo sa regulatory function, sa monetary and market aspect, kung bulok ang fundamental ng panggobyerno at ang direksyon ay pabagsak at palugmok, at hindi ang paglago ng ekonomiya na nakabatay sa maayos na politika at liderato, walang magagawa ang monetary intervention regulatory powers
ng market or ng economic components mo kung gobyerno na mismo ang nagtutulak na lumugmok ang ekonomiya. And that's exactly what Marcos is doing, sabi mo, Ma'am Loring. He is built to destroy. Yeah. At parang si Satanas, yung sa Biblia, ma'am, paborito ni Pastor yan palagi ni Pastor Kibuloy na i-mention sa mga pagpupuna sa mga maiinit na issue na kagaya ng CPP, NPA, NDF. Ang demonyo, si Satanas, ay parang ang kanyang mission ay he came to steal, kill, and destroy. Yun po ang Satanas. Sa Biblia po yan. And ito po ang katotohanan na sinabi mo, Ma'am Lorraine, pag wala kang karakter, pag hindi ka lumaki sa tamang pag-uugali, wastong pagtingin, kung ano ang dapat na pagdala ng kapangyarihan at otoridad, hindi ka pwede maging pinuno. And that is what Marcos is lacking. Karakter. Si Sara Duterte po, babae man siya, kahit anak siya ni Rodrigo Duterte, pero ang kanyang pagiging matapat at matatag sa pagserbisyo, she was able to prove it independent of the shadow of her father, although she takes inspiration and she takes lessons sa mga ginawa ng kanyang tatay, pero napatunayan ni Sara Duterte na kaya niyang mamuna at magdala ng kapangyarihan at liderato dahil may karakter siya, Ma'am Loring. Ganda. Ma'am Loring, maganda, no? Pero gusto nating bigyan ng historical support yung posisyon ni Vice President Sara Duterte. It took almost 28 years for Singapore to be built from scratch. Nang sila po ay naging isang bagong bansa mula sa separation nila from Malaysia. And nangyari yon dahil strong governance, strong leadership sa pamumuno ng the great Lee Kuan Yew. Tama po si Vice President Sara Duterte, it will take at least isang henerasyon o dalawang henerasyon ng cycle ng gobyerno upang mabago mo ang mga fundamentals na nabubulok ng isang lipunang binulok ng isang uri ng politika kagaya ng politika nila Marcos. Ma'am Lorraine, your take on that sa sinabi niya na natatakot siya, natatanggapin na ng mga Pilipino at mga batang henerasyon na okay lang na maging mahirap dahil yan naman talaga ang ating sitwasyon, ano pa magagawa natin? Tapos hindi na natin kukwestiyonin ang mga pang-aabuso at pagnanakaw at mga pandurugo na ginagawa ng nasa kapangyarihan, parang naging normal order na bulok at magnanakaw ang gobyerno at walang pakialam sa kabutihan at ikauunlad ng kanyang mamamayan. How do you look at that point niya na dyan siya natatakot kung kaya nag-decide siya na makialam at gumuhit ng linya na tumakbo bilang presidente? Napakaganda, no? Napakaganda, Eric, mga kababayan, because it really shows that she really has the heart of a true leader, no, na hindi lang pera ang nasa isip niya or material stuff, kundi the things that really matter, no, our children. We are building our country. How can you build a country kapag kayong moral values wala na dyan, no? Hindi pwede yon. Ang Japan ay malakas na bansa dahil sa kanyang mga mamamayan. Meron silang dangal, meron silang integridad, hardworking, disciplined, humble. So gusto ko yan sa leader na hinahanap ko. Ganyan na ganyan din si PRRD, no, na imagine, no, ano ibig sabihin? Gusto ko to talaga kay Inday. I was so happy when I heard this. No? And she's really like that. Pagkausap mo siya, lagi siyang babalik doon sa mga bata. Kasi yan ang yaman, yan ang priceless treasure natin. No, so what Marcos did, ang kagandahan kasi ni Marcos, no, maniwala kayo't hindi, maganda ang lesson. Magaling talaga si Marcos. Talagang buti nangyari siya. Kasi there are a lot of ways you can learn, di ba? Pwede kang matuto sa masamang experience at saka sa mabuting experience. Ito napakasama ng experience na ito. Na ano nangyari sa mga kabataan? Anong pinapakita natin sa mga anak natin na ang namumuno sa bansa ay isang drug addict na age of information pa ngayon. So nakita nila yung chupa-chupaero na video na yon. Alam nila yung tungkol kay, ito talaga si Eric, tuwang-tuwa siya. At saka alam nila yung tungkol kay Paolo Tantoco na namatay. In other words, drugs, no? Drugs, sex, alcohol, partying. What does that do to the youth of our country? Kaya nga ito si Marcos has really
torn the moral fabric of our country. That's why I'm so happy to be hearing this from President Inday Sara. No, really, a presidency like that, she's saying her presidency will be a moral presidency. Very, kasi nga, ang nangyari kay Marcos talaga, winasak niya talaga yung mga ang kakapal na mga mukha na wala silang kahihiyan. Parang lahat tayo talaga parang, ewan ko sa inyo, pero pakiramdam ko para akong ginagahasa ng putang ng to. No? Parang shocking. Hindi lang siya, no? Ang Kongreso. Kami ni Eric, naramdaman namin yon. Agad-agad naramdaman namin yung bigat ng kamay na I was so shocked talaga. Nagtanong kasi sa panahon ni PRRD, dapat magtanong ka, dapat magganyan ka, dapat sagutin ng opisyal ko ano yung tinatanong ng media, no? Totoo ba, Martin Romualdez, na ang budget mo sa travel ay 850 million? Ayan, na-detain kami dahil doon. Biro mo, so grabe, di ba? Grabe, anong ibig sabihin hindi kami pwede magtanong? I really felt like all of these years, no, under Marcos, parang ginagahasa tayo. At lahat tayo talagang nagugulat at nakikita natin, no, yung mga images na talagang nakaukit na yan talaga sa collective memory natin, collective consciousness natin. Yung mag-asawa na nagsi-CPR sa taas ng roof, yung mga batang nalunod at namatay dahil kay Marcos. 'Di ba? So talagang napakaganda na nakakarinig tayo ng ganito sa At saka alam natin yun, hindi yun salita. Kasi yan ang character ni Inday. Hindi siya masalita. Tingnan mo naman, di ba, parang sasalita siya. Wala siyang paikot-ikot. Walang bullshit, di ba? Hindi ka tulad itong bullshitter na Marcos na ito. Ngingiti-ngiti, no? Tapos hindi daw siya nandun para mamalitika. I mean, it's very stark. The contrast is so stark na napakaliwanag. But look at Inday, no? When she's speaking, you can really already tell. And not just that, no? Kasi si Marcos, napakasakit na karanasan na dinaanan natin. So matuto tayo, no? Tingin ko ang isang pagkakamali natin, naniwala tayo kay Inday na butohin natin ito, na hindi tayo nag-isip sa sarili natin. So ngayon matuto tayo na bumoto sa sariling isip natin. Wag dahil sinabi ni ganon or sinabi ni ganyan, di ba? So, a lot of lessons have been learned. So, ay, nako Eric, ang ganda na sinabi ni Inday. Sobrang ganda talaga. No? What do you think? Kasi po ang plataforma na sinakyan ni Bongbong Marcos Jr. para makuha niya ang pagtitiwala ng mga nakaranas ng mabuting pamamahala sa ilalim ni Pangulong Duterte ay ang plataforma ng continuity. Yeah. Yun po tinutumbok ni Vice President Sara Duterte. Yeah. It was not about unity, it was about continuity that Marcos Jr. played upon. Pinaglaruan niya po yung sinasabi niya, ipagpapatuloy ko ang mga success stories na yan, yung build, ayusin natin yan. Kasi nasa pipeline na lahat yan, mas lalo pa nating build better and build more na hindi nangyari. Dahil ang nangyari, nakaw more. Kurakot more, hindi build more. Na hindi niya sinabi nung kampanya. Pangalawa, ang sinabi niya, ang mga success story like National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang pagpapalakas ng agrikultura, ang pagsusulong ng mga panimulang industriya, ang paglago ng ekonomiya at ang strong rule of law laban sa kriminalidad, terorismo, sindikato at mga kurakot. Sabi niya, ipagpapatuloy natin dahil yan ay mga mabuting ginawa ng nakaraang gobyerno. Pero ang lahat ng yan, binaliktad niya. Kaya tayo nabubulok. At kaya nga, mula doon sa nasa top 5 tayo na mga umuunlad na ekonomiya, in the last 6 years na namuno si Pangulong Duterte sa buong Asia-Pasipiko ng mga rehiyon, ang Pilipinas ay umangat. Ngayon po, ay kasama na natin sa pinaka-bottom level, pinakababa, ang Myanmar at Cambodia. The most corrupt countries in Asia, Myanmar, Cambodia, and Philippines. Wow! Ayos, Marcos. And then Eric, what did Marcos say? Ang sabi niya, perception lang daw ito. Dahil yan sa mga negatibo na mga lumalabas na fake news sa social media, kaya dapat kasuhan yan si Eric at si Jason sa kasi mga fake news nila ang nagpapabagsak sa ekonomiya tarantado. Ang data at ang realidad at ang datos, ang impormasyon ay hindi mo pwedeng paglaruan kasi nararamdaman yan ng taong bayan. Mantakin mo, sa International Transparency and Corruption Index Perception,
Nasa top 3 tayo ng pinakamalala ang pangungurakot. Tapos Eric, ang sinabi niya, oh, at least hindi tayo top, di ba? Something like that. Imagine, would you like that in a leader? Gago Would you like that in a leader? A leader has to be aspirational. But can you imagine kung gaano ka-dog poop itong taong ito? Di ba? Akala ko ito fake news eh. And then I thought, oh my goodness, it's true pala. Oo. At saka, But he said it without shame. Oh, di ba ma'am? Dahil daw maraming mga Pilipino ang nag-i-engage sa false information. No! It's not about false information. Baliktad eh, no? It's about actual information. Kung bakit alam ng tao. Dahil simula pa nang umatake ka sa mga Duterte at pinadukot mo si Pangulong Duterte, mahigit 5 trillion pesos worth ng investments and securities in the market na kapital ang nawala. Dahil unstable ang politika. Ang politika na matatag ay kadugtong ng matatag at sumusulong na ekonomiya. Ang politika na marumi at politika na magulo na ikaw man ang pasimuno ay kadugtong din po ng lugmok at gumagapang na ekonomiya. They are parallel and proportional. Ibig sabihin, pag malala at magulo ang politika, ang ekonomiya sumasadsad. Pag panatag ang politika, stable ang liderato, kagaya ng panahon ni Pangulong Duterte, ang mga taong bayan, ang investor at negosyo at ang foreign perception and pati po ang foreign partnership sa iba pang mga gobyerno, malago at masigla. Na siya ang nangyari, mantakin mo rin mga kababayan. Isisisi mo ba sa social media ang pagkawala ng mahigit 2 million Chinese tourists every year worth $1.8 billion of income dahil sa iyong tapang-tapangan, ang bulastog na palisi mo na inodyokan ka ni Joe Biden at ng Amerika, nakala mo ay bata-bata kanila sa digma-digmaang postura mo sa China. Anong nangyari sa atin? 2 million tourists na Chinese doon na napunta sa Thailand, Indonesia, Malaysia, and Vietnam. Yeah. At ang mga investments nila for the last 2 years, 32% increase of investment, lahat napunta sa Thailand, Vietnam, Malaysia, at Indonesia, zero to the Philippines. Why? Because of erroneous government direction, mali at baluktot na politika na ang epekto niya, ekonomiyang sumasadsad. Not about the Facebook, not about the YouTube, na tinumbok ni Vice President Sara Duterte. Kailangan nating mapigilan yan. Kailangan ma-reverse natin yan. And 6 years may not be enough. But at least maaayos natin ang mga dapat ayusin at idudugtong natin sa susunod pang mga gobyerno upang magtuloy-tuloy ang pag-aayos ng ating bayan. Ma'am Lorraine. Yeah, one more thing, no, yung character niya na yon, no, that he's always looking for excuses but he doesn't take full responsibility. Imagine how ridiculous, no, to blame the economy on social media. What an idiot, no? I mean, like, really, what an idiot and a half talaga itong taong ito. Compare that with the Vice President who delivered a very beautiful speech where she's asking for forgiveness so many times over. Parang umamin siya, di ba, na she took full responsibility for what had happened to our country because she endorsed Bongbong Marcos, di ba? Yeah. Wala siyang, and the way she apologized, no, was very beautiful, talagang heartfelt na, and so humble na patawad, talagang ilang beses siya humingi ng patawad, and then I cannot kneel before each and every Filipino, but diba, I mean, there's a big difference, and that is a good leader. A good leader says it's my fault, takes full responsibility, like PRRD. I take full responsibility, diba? So, pero ito, my God, blaming it on social media, idiot, di ba? Idiot. And then while he's stealing our country blind, habang nag-hemorrhage ang bansa natin, ang may kasalanan sa masamang ekonomiya, hindi yung pagnanakaw niya, hindi yung pandarambong mo, hayop ka. Isinisi mo pa sa Facebook, Bob. Correct. Gago, no? Yeah. May last video clip tayo because we're going to wrap up and then babawi tayo in the next episode. Yeah. Ito yung sana makuha natin itong video clip na sinabi niya na may napupusuan na siya sa kanyang Vice President. Oh, yeah. Kapag tuloy-tuloy ng kampanya, pero kailangan daw niya ito kasi pag tuloy-tuloy siya na maging Pangulo, mag-focus siya sa governance and leading the country mula sa pagkakalugmok, iaahon ito kasama ang buong gobyerno. Pero
hindi pa babayaan ang mga dapat managot at mga dapat papanagutin at dapat singilin sa katarungan. Kaya yun ang kanyang isang iaatang sa balikat ng kanyang napupuso ang magiging Vice President. Sa takong portion doon na sinabi niya na kailangan niyang Vice President na magiging katuwang niya sa paghahanap ng katarungan, paniningil sa mga may kasalanan at inutang sa bayan, lalo na sa pagnanakaw at pandarambong at pag-abuso sa kapangyarihan, at magiging katuwang upang mapapanagot itong mga may utang sa mamamayan. And siya ipopokus sa pamumuno at iba pang malalaking trabaho sa pamamahala, Ma'am Lorraine. Yeah, alam mo, Eric, no? Hindi talaga nila kinikilala si Inday. Si Inday, kung si PRRD galit na galit sa corruption, si Inday mortal na kaaway niya yan. Talagang nanggagalaiti siya dyan, no? So, tama lang na gawin niya yan. At saka parang nakikita ko doon sa mga sinabi niya, like her father, she's going to be, and she is, no, an excellent executive. Alam na alam niya kung ano ang gagawin niya. Kailangan niyang ayusin yung bansa, paano niya gagawin, kailangan may program siya, etc., etc. No? So, yun lang. Go ahead. Ang malinaw doon, ma'am, among all those aspiring to be president na nag-aambisyon, si Sara Duterte lang po ang may karanasan at malinaw na ginawa at malinaw na direksyon na gagawin niya ang pagdurog sa communist terrorism. Sa communist insurgency, siya lang. The only candidate, and she was correct. Dahil nga nag-benefit din siya sa program ng kanyang tatay na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, she was able to maximize yung national support ng NTF-ELCAC at ng kanyang local programs ng Peace 911 and local peace initiatives, including yung aggressive na barangay development program sa Davao at ang pagkumbinsi sa mass base na bumaliktad. Si Sara Duterte po ang isa sa pinakauna na kapagdeklara ng kanilang rehiyon, the hotbed and the center of almost 50% operations of the CPP, NPA, NDF in the entire country is found in Davao region. And when I was there, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nang siya po ay mayor dyan, ang numero ng platoon ng NPA dyan, when I was a consultant to the Eastern Mindanao Command of the AFP, 41 platoons of NPA, equivalent to 1,400 Red Fighters, full-time, fully armed, high-powered, and more than 3,000 local militia. And almost all barangays ng Davao affected ng communist terrorist insurgency. But Sara Duterte was able to liberate them, lead them all the way to become insurgency-free. And that is a track record and that is a direction na siya lang nakagawa at siya lang ang natatbon na bukod tanging kandidato o bukod tanging maging kandidato sa presidential elections na may ganong achievement, karanasan at may ganong determinasyon na gagawin niya, Ma'am Lorraine. Eric, ano pa, somewhere in that interview, she very clearly stated, no, that will be one of her priorities to end it, to end the CPP, NPA, NDF. Wala siya patumpik-tumpik, no? Tama. Hindi katulad ng mga politikong walang mga bayag yung mga yan. You won't find anybody saying that, no? Correct. So, and for her, because nga that's her track record, dapat lang tapusin na natin yan kasi gusto na nating maging Singapore, gusto na nating and I'm so happy. Narinig ko talaga na she said that kasi yan talaga yung binigay namin ni kahit si Eric, no, tsaka marami pa sa amin na binigay na namin ang buhay namin dito para tapusin na yan kasi hindi aandar ang Pilipinas habang nandyan ang mga salot na yan, yung CPP, NPA, habang nandyan at nandyan sila sa bawat sektor ng ating lipunan. So dapat kukuha tayo ng Pangulo na marunong at alam na niya at may track record kung paano gawin na tanggalin yung mga salot na yan. Ang tanong ko sa iyo, Eric, no, ngayon na announce na siya that she's going to throw her hat in the presidential ring, what will the CPP, NPA, NDF do? What are we to expect from these terrorists? They will double hit hard against her. Tututudong atake ito sapagkat maghihingalo at talagang mawawala sa mundong ibabaw ang CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Eric, At ang mahigit 50 taon na pag-asik nila ng lagim, dudurugin niya ng isang Sara Duterte.
Yeah, at saka for the first time mararanasan ng Pilipinas ang naranasan ng mga barangay, totoong kapayapaan, totoong progreso na sana talaga magawa natin yan. Hindi magagawa natin yan. Magagawa natin yan. Go ahead, Eric. Sorry, I Tama yan, interrupted. ma'am, ang binanggit mo. When Rodrigo Duterte was mayor, we were talking to him. Mayor pa siya, hindi pa sa presidente. Yung Paquibato District ay parang kwanyan. Regional main office ng CPP, NPA, NDF sa Mindanao. Yung Paquibato District is only, I think, 20 minutes away from Davao City. But Rodrigo Duterte was able to manage on a different approach. Nakakaya niyang i-handle na walang ambush, walang patayan sa Davao City. Bagamat 20 minutes away lang, nandyan ang pinakamalakas yung tinatawag na Pulang Bagani Batalyon. Mga 400 to 500 NPA nakapaligid sa Davao City. But Rodrigo Duterte, with his style of different approach, nakakaya niyang i-handle ang situation na hindi napupuruhan ang mga sundalo at pulis at walang kaguluhan. But Sara Duterte was unforgiving. Relentless talaga siya. No compromises. Uncompromising. Talagang tinuloy-tuloy niya, dinurog niya, binawi niya ang masa, pinalayas talaga ang NPA dyan, at dinurog niya. Pero nagawa niya rin yun dahil nabuo na ang National Framework Program ng kanyang tatay, ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, but malaking bahagi doon ang kanyang pagiging local chief executive. Yeah. At alam natin na kaya niyang gawin yan sa buong bansa kung siya na magiging presidente. That will mark her the biggest difference sa lahat ng mga tumatakbo o gusto mag-ambisyon na maging presidente. Only as Sara Duterte can deliver that kind of very important program. At dahil po, kapag nadurog ang CPP, NPA, NDF, it will open up the floodgates of development and security and stability. At yan ay Inclusive. requirement. Eric, Yes. inclusive. Ibig sabihin, kasama yung mga kababayan natin na nasa bundok. Kawawa talaga sila. Talagang kawawa Yung talaga. ginawa So, ni Inday, di ba? kasama sila. Kalsada, Yeah. health center, hotline, Eskwela. ito na mayor, eskwela. At siya din ang mayor nang dinurog ang mga infrastructure sa urban area ng UCCP Haran, dyan sa Davao City. So, Tinulungan niya rin yan. So Eric, no, ma-expect natin yan na magdo-double, triple times sila para siraan si Inday. And it will be very, very vicious. Yan ang Correct. ma-expect natin kasi ang CPP, NPA, NDF, they are fighting for their lives. At kapag kasi Inday, she already said it nagbigay na siya, di ba? So alam nila dudurugin sila ni Inday. So every time na kailangan nating magtulungan kasi wala nang ibang presidential candidate na may kayang gawin yan at gagawin yan. Naranasan na natin kung paano ang isang namumuno ay trinaydor tayo, si Bangag ang pinag-uusapan ko, na nakipagkaibigan pa, nakipag-alyansa pa sa teroristang organisasyon na yan. Naranasan natin ang impyerno na yan. Hindi katulad dito nakaupo na ito, na ang inihaharap niya sa atin araw-araw, yung Claire Castro na yan, napakabastos na presidente ito, nang yan ang hinihaharap niya. So, but look at the OVP spokespersons, di ba? There's Attorney Ruth Castello, very, very professional, very, di ba? So, I'm just saying, no, na maraming salamat, Vice President, for taking this on, no? And you have the people behind you.